Amber Alert o Child Abduction Emergency Alert ay isang sistema na ginagamit upang ipaalam sa publiko ang impormasyon tungkol sa isang nawawalang bata upang mabilis itong matagpuan. Ipinapakalap ito sa pamamagitan ng mga commercials o mga public stations tulad ng radyo at telebisyon, pati na din sa mga smartphones. At para naman sa mas malawak na demographic, ay nakipag-team up na din ito sa Google at Facebook. Ito ay ginawa in reference sa isang batang dinukot at natagpo ang wala ng buhay noong January 17, 1996. Ang batang ito ay maagang inalisan ng buhay at ang kanyang pangalan ang palaging maririnig tuwing ang mga tao ay makakatanggap ng Amber Alert. Ito ay si Amberine Hagerman. Si Amber ay 9 na taong gulang lamang nang siya ay dukutin habang nagbibisikleta sa Arlington, Texas. Siya, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ricky, at ang ina nito na si Donna ay nagbabakasyon noon sa kanyang lolo. Noong araw na yon ay nagpaalam si Amber na magbisikleta sa Highland Drive. Pinayagan siya ng kanyang ina at binilina na wag lalayo. Marahil siya ay nag-enjoy at ayaw pang umuwi, kaya pinauna niyang pauwiin ng kanyang kapatid. Bago tuluyang makauwi si Ricky, ay nakita pa niyang nagbisikletang palayo si Amber at lumagpas na ito sa ibinilin lang ng kanilang ina. Makalipas ang ilang sandali, dahil sa pag-aalala, si Donna kasama ang lolo ni Amber ay bumalik sa parking lot para sunduin si Amber. Ngunit wala na ito doon at ang naabutan na lang nila ay ang bisikleta nito. May isang witness na nakakita dito nang ito'y dukutin at ito'y tumawag kaagad ng tulong sa 911. Agad namang dumating ang mga pulis sa site at dahil nga 3:00 ng tanghali ito naganap, ay iniisip din ng mga pulis na madami pang ibang witness lalo't ang lugar ay malapit sa isang laundromat. Bawat minuto ay mahalaga dahil buhay ang nasa peligro, kaya bawat sasakyang itim ay sinusundan ng mga pulis. Dahil ayon sa saksi na si Jimmy Cavill, nakita niyang ang suspect sa Winn-Dixie parking lot sakay ang short bed pickup truck nito. Siguro ito'y nagmamasid bago kumaliwa sa East Abram Street bandang 3:00 ng hapon. Ito ay white o Hispanic na lalaki na nasa 20 hanggang 30 ang edad. Binuhat nito si Amber sa mga braso kaya't hindi ito nakapag-iwan ng kahit anong fingerprint sa bisikleta ng bata. Ang truck ng suspect ay nakaiwan ng nakabukas kaya madali niyang naisakay sa loob ang bata. Nang marinig ang balita, tinawagan ng ama ni Hagerman na si Richard si Mark Class na ang anak na si Polly ay dinukot at pinatay din noong 1993. Samantalang ang ina ni Amber na si Donna ay nakipag-ugnayan naman sa media at FBI. Sila at ang kanilang mga kapitbahay ay nagsimulang maghanap kay Amber. Si Donna ay nagpakalap ng mga larawan ni Amber at umaasang makakatulong ito para madakip ang kumidnap sa kanyang anak. At dahil naging balita na sa komunidad ang nangyari, ay lumaki na din ang mga nag-volunteer sa paghahanap. Pati ang media ay nagsimulang dumating sa lugar, kaya't nakita itong oportunidad ni Donna para mas ma-involve ang publiko at mapabilis sana ang paghahanap kay Amber. Ngunit 4 na araw matapos siyang dukutin, natagpuan ng isang lalaking nagpapalakad ng kanyang aso ang hubad na katawan ni Amber sa isang sapa sa likod ng isang apartment complex. Ang kanyang katawan ay may mga matinding hiwa sa leeg at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Ang lugar kung saan siya natagpuan ay wala pang 5 milya mula sa lugar kung saan siya dinukot. Suspetsya ng mga otoridad ay kabisado din ng suspect ang lugar para itapon ang katawan ni Amber sa creek na ito. Ayon sa mga pulis, may posibilidad na hinayaan pang buhay ng suspect si Amber ng nasa 48 hours bago tuluyang kitilin ang buhay nito.
At dahil sa narinig, ang ina ni Amber na si Donna ay lalong sumakit ang dibdib, lalo't hindi niya lubos maisip kung anong hirap ang dinanas ng kanyang anak sa mga oras na yun sa kamay ng walang awang suspect at wala man lang siya doon upang protektahan ang anak. Ang kanyang kapatid na si Ricky, bagaman nasa musmus pa ding gulang, ay nagpakita din ng mga sintomas ng guilt dahil sa pag-alis at pag-unang pag-uwi. Pakiramdam ng batang si Ricky ay siya ang may kasalanan kung bakit dinukot ang kanyang ate. Bago ang krimen, may isang dokumentaryong ginagawa sa pamilya ni Donna at sila ay kinukuhaan ng video para sa isang welfare reform. Ngunit ang mga video na ito ay ang mga huling araw na makikitang buhay si Amber. Ito ay naganap bago ang kanyang ikasyam na kaarawan. Sa video nga ng kanyang kaarawan, napakasakit para sa kanyang pamilyang makita ang kanyang muka dahil alam nilang hindi na nila siya makakapiling kailanman. At dahil sa hindi pa nalulutas ang kaso ng kanyang pagpatay, hindi tumigil si Donna sa paghahanap ng hustisya para sa anak. Ang documentary crew film ay hinayaan ni Donna na kuhaan ang nangyari sa anak dahil para sa kanya dapat itong malaman ng publiko. Mailap man ang hustisya, ginamit ni Donna ang kanyang boses para magdulot ng pag-iba o pagbabago sa paraan ng pagresolba ng kaso ng child abduction. Para sa kanya, kailangan itong mabago at mapabilis at ang pagkamatay ng kanyang anak ay hindi dapat mapunta sa wala. Kaya't nag-testify si Donna na mapas ang isang bill para makagawa ng isang nationwide system para matrack ang mga sex offenders. Para kay Donna, napakabagal ng reaksyon o tulong ng publiko dahil sa kakulangan ng awareness sa nangyayari sa kapaligiran. Si Diane Simon ang nagbigay ng idea para sa Amber Alert matapos ang kaso ni Amber Hagerman noong 1996. Tinawagan niya ang isang radio station at iminungkahi na gamitin ang emergency broadcast system para alertuhin ang publiko kapag may nawawalang bata. Ang idea niya ang naging daan para mabuo ang Amber Alert na nakatulong sa mga magulang tulad ni Donna Williams, ang ina ni Amber, na magsulong ng ganitong sistema. Ito ang pinakaunang emergency broadcast system na nagsisend ng alert na may isang batang na-kidnap. Katulad ng alerto tuwing may bagyo, ang Amber Alert ay tutunog din upang magbigay ng alarma at abiso sa publiko. Maglalabas ito ng impormasyon tulad ng license plate ng posibleng kidnapper at iba pang mahalagang detalye. Sa sistemang ito, maraming buhay ang nailigtas. Mabilis kumalat ang impormasyon at nagtutulungan ang komunidad upang matiyak na wala ng inosenteng bata ang mawalan ng buhay. Patuloy na lumalaban si Donna Williams bilang isang proud child safety campaigner, nag-aalalay ng kanyang boses para sa kaligtasan ng mga bata. Sa kasamaang palad, pumanaw ang ama ni Amber na si Richard noong 2007. Mahigit 28 years na ang lumipas, ngunit nananatiling malaya ang suspect sa kaso ng pagpatay kay Amber. Maraming salamat sa pakikinig at kung mahilig ka sa mga ganitong contents, please don't forget to hit like and subscribe. Kung meron ka namang mas makabagong idea o detalye, ay maaari mo namang itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at laging Like and mag-ingat. subscribe.